Jesus King of Kings. Welcome po kayo again sa ating online Sunday worship. Happy po kami na hindi po kayo nagsasawa na every Sunday po na sama-sama po tayo nag-worship kay Lord kahit hindi man po tayo nakikita-kita face to face. Pero po kahit online man po sumasama po kayo joining us in unity and one accord in worshiping our Savior. Before lang po tayo mag-start, umaapaw lang po kasi yung puso ko po. Kasi po kahapon, meron pong ni-release po sa amin na word si Pastor Tim sa Joshua po namin na baon-baon ko po yung word hanggang ngayon. And gusto ko pong i-share sa inyo kasi ang lakas po ng tama po sa akin. Makikita po siya sa Jude 1 verse 2. And alam niyo po, sobrang nakaka-bless po yung word. Simple lang po. Pero I know po na meron pong mag-benefit po from this in as much as it has blessed me. I release po the same word sa inyo. Sabi po sa Jude 1 verse 2, message version, sabi po dito, relax. So kung meron man po sa inyo, medyo na-stress ka po ngayon, kung meron pong mga sunod-sunod na mga ganap na iniisip mo, mga demands na meron ka po sa life mo, alam niyo po si Lord is saying po sa inyo, relax. Everything's going to be alright. Yung po yung version ng all is well. Everything's going to be alright. Rest. Everything is coming together. Open your hearts. Love is on the way. Para po yung sinabi po sa Romans 8:28 na all things work together for good to those po na mahal ni Lord. Hindi po sinabi na all things are good. Sinabi po doon na all things are working together for our good because of His love for us. Yun din po yung sabi dito, everything is coming together. Whatever man po na naranasan mo in the past, whatever man po yung nararanasan mo in the present, whatever man po yung winu-worry mo in the future, do not worry. Relax. Bakit daw po? Kasi everything is coming together. Tapos sabi po dito, open your hearts. Ngayon po sa ating worship, I pray po na ngayon, specifically this morning, you will open your heart. Why should we open our heart? Because love is on the way. Sino po ba yung God ng love? Jesus Himself. Jesus is on the way. So ngayon po, as we worship, as we sing songs for our Savior, as we sit and listen to His Word, you will experience po na yung love nag-work behind the scenes. I declare po that as you lift your hands, as you sing, nasa tono man po or wala sa tono, alam niyo po, the Lord is not looking for perfect singers. He is looking at the heart. So ngayon po, as we all come boldly to the throne of grace, I am confident that love will be on the way. Pwede po bang i-raise po natin yung hands natin as we pray? Lord Jesus, we welcome you in this place. Be glorified, be magnified. We are excited for what you are about to do in our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po, church. Happy Sunday po sa inyong lahat. We are gathered here again para po tayo ay mag-worship po sa ating mabait, napakabuti, napakagaling na ating pong Ama. At tayo po ay nagpapasalamat for the past week na binigay niya po sa atin. Join us in declaring na ito po ay pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, all because of the Lord. Can you declare it po with me na this is the day that the Lord has made? We have every reason to rejoice and be glad in Him. Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo ngayon? Hallelujah. Mag-stretching po tayo sa ating mga bahay. And can we give the best clap offering to our God today? Hallelujah! Arise, my soul, remember this. He took my sin
hold on me. So where, oh death, where is your sting? No longer I who lives, but Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Woo! Jesus. Once again we declare, no, I won't boast except in the cross. No, I won't boast, but in the cross that saved my soul. All else is lost. The grip of fear has no hold on me. So where? So where, oh death? Where is your sting? Where is your sting? No longer I who lives, but Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. All of this for your glory, and all of this for your glory. We sing, and all of this for your glory, and all of this for your glory. Come on, you sing. All of this for your glory. All of this for your glory. All of this for your glory. We give him all the glory today. All of this for your glory. No longer I will live, but Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Woo! Hallelujah! Amen and amen. Amen. No longer I who live, but Jesus Christ lives in me. I was dead in sin, but I woke up to see the light. Amen. Pwede ba tayo itaas yung ating mga kamay? No longer I who live, but Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Can we give him all the best praise today? Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you for being here. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Yeah. You search much deeper within to weigh things up.
You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've been. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. We declare in our worship today, it's all about our Jesus. Hallelujah. We declare King of endless worth. King of endless worth. No one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath. Yeah. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within. You search much deeper within. You make things up. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. It's all about you. It's all about you. And I'm coming back to the heart of Jesus. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Yeah. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Come on, sing with me. It's all about you. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, hallelujah. It's all about you, Jesus. Alam niyo po kung anong ginawa
ginawa po nitong quarantine na to, nagkaroon po tayo ng opportunity na talagang sabihin natin kay Lord, Lord, it's all about you. Na kahit pa nasa bahay ka lang, hindi nakabihis ng pang Sunday, iba dun sa ating nakagawian na, one thing has been said and declared because of this quarantine. Na Lord, tunay pala, na this worship na binibigay ko every Sunday is all about you. Ngayon na wala na akong napupuntahang tao, wala akong nakikitang tao except yung mga pamilya ko, I can declare, it's all about you. Kami po mga worship din nandito ngayon, we relish yung fact na we can do it again and say, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Come on in your house and sing. It's all about you. It's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. Can we give him all the best praise? Hallelujah. Woo. Amen. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all you want. It's all I want. It's all you want. Will you meet me here again? As I walk, and as I walk now through the valley, let your love rise above every fear, especially today, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want
declare it over our lives today. Sa gitna po ng nararanasan natin sa ating paligid today, declare it, not for a minute. The Lord has forsaken, the Lord has forgotten. His protection is upon us. We are favored, highly blessed because of Jesus. Amen. Woo! Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in our rooms, in our houses. Not for a minute. Yeah. We're here today. Holy Spirit, you've been so, so good to me. Hallelujah. And oh, to think where I would be if not for you. If not, come on, we sing. You've been so, so good. So, so good. Oh, the thing. If not for you, if not for you. Hallelujah. It's been so, so good, church. In spite po nung ating nararanasan, He's been so, so good. Oh, can I ask you po, can you just lift up your hands towards Jesus today? Meditate on His love, His goodness, His favor. Oh God, Jesus. Glory, glory, Jesus. There's none beside you. Come on, we sing. You've been so, so good to me. You've been so, so good. Oh, to think where, if not for you, if not for you. Hallelujah! Come on, church. Wherever you are, we give Him all the praise today. Woo! You've been so, so good. It's our anthem. And you've been so, oh, to think, where would I be? To think where I would be if not for you, if not for you. Can we give Him all the best praise today? Hallelujah! Woo! Father God, maraming salamat po for
this worship na binigay niyo sa amin today. Lord, thank you dahil sabi niyo po sa amin to look on you, the author and finisher of our faith. Na Lord, regardless po na nangyayari sa paligid, one thing we can say, ang bait mo. At Lord, napatunayan namin itong mga nakaraang buwan, nakaraang araw, na kahit kailanman, hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat, Lord, sa pag-ibig na to. Maraming salamat sa presensya mo na pumapaligid sa amin ngayon. Lord, right now, we declare na meron na kaming open eyes, meron kaming open ears, heart that can understand your word. Thank you, Lord God, dahil inalaw mo yung worship para yung aming mga puso maging handa sa maririnig namin ngayon sa iyo. We give you praise, we give you all the glory, in the mighty name of Jesus, and all God's people say, Amen, and Amen, and Amen. Hallelujah. Pwede na po kayo magsiupo, mga kapatid. And right now, we prepare ourselves for the Word of God. Magandang umaga sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid. Today is June 28, last Sunday for the month of June. At napapansin po ninyo, nakakalahati na po tayo ng taon para sa taong 2020. At para po sa lahat nung nag-birthday, from January to June, I would like to greet all of you ng happy birthday. At naniniwala ako na sa susunod na taon kayo isasapit na inyong karawan. Maybe wala na yung tinatawag nating COVID-19. At sa lahat sa atin, I just would like to challenge all of you to continue putting your trust kay Lord and continue believing, just continue believing that all things will work together for good for those who love God. And let me all tell this sa ating lahat. God bless you all. God bless you more and more. And may the Lord continue na talagang pangunahan tayo, samahan tayo, patnubayan tayo. Last Sunday po, we read Romans 12:1 na ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ito po yung binanggit natin noong nakaraan na New Testament. Panahon natin ngayon. Equivalent ng consecration, pagtatalaga, or sabihin natin burnt offering noong lumang panahon. Pero sa Old Testament, ang buong hakbang ng consecration, pagtatalaga, ng pagbibigay ng buong buhay kay Lord ay mula sa tinatawag nating step 1 to step 4. Take note. Yan po yung didiscuss ko noong nakaraan na ginagawa nung lumang panahon nang hindi pa dumarating ang Panginoon Jesucristo. Ibigyan ko lang ng pahapyaw na paliwanag. Step 1 ang umpisa ng lahat kung saan pinaliwanag natin, ito yung ating born again experience. Kung saan ikaw ay talagang nanampalataya at nakakilala kay Lord, nakatumbas ngayon. Pagkatapos nito, dadaan ka sa step 2, kamatayan sa sarili, kung saan iyong natutunan at talagang dapat mong ihandog lahat-lahat at mamatay ka sa sarili. Step 3, ito yung anointing service, inanoint ang tenga, kamay, pati yung paa. At kauli-ulihang step 4, mula sa walang-wala, you're empty coming before God, and then you will be filled by God. Ang pwedeng maging katanungan mo ngayon, bakit noon, lumang panahon, ay kailangang gawin mula sa step 1 hanggang step 4 para ikaw ay matawag na fully consecrated. Pero ngayon, itong panahon natin, under the new covenant, kailangan lang i-present ang iyong sarili sa Kanya bilang isang haing buhay at consecrated ka na. So there's a big difference. Noon, they have to follow the step from 1 to 4. Today, Romans 12:1, we present ourselves before the Lord as a living sacrifice. Now, I would like to explain something at gusto ko itong ipahayag sa inyo para maintindihan ninyo bakit yung mga ginagawa nung araw ay hindi na natin ginagawa ngayon. Lumalabas, ang panahon natin, mga minamahal na kapatid sa Panginoon Diyos, ay nahati noong dumating ang Panginoon Jesucristo pinanganak, lumaki,
nagministeryo, namatay, ay nahati po doon. Ang tawag po natin para hindi na po tayo magpaligoy-ligoy, ito yung tinatawag natin na Old Testament saka New Testament. Bago dumating si Kristo, Old Testament, at nung matapos si Kristo sa kanyang mga ginawa, ay New Testament. At noong Old Testament, dahil kasi hindi pa dumarating ang Panginoon Jesus, ang tawag natin dito, meron tayong ginagawa, meron silang ginagawa, yung step 1 to step 4 na pinakita ko kanina, na mula born again experience, dying to self, at pagkatapos anointing, pagkatapos walang-wala ka, lalapit ka kay Lord, tapos doon kanya pupuspusin. Yun yung Old Testament. Pero bakit ngayong New Testament, ang ginagawa natin, Romans 12:1, ipine-present mo ang sarili mo sa Panginoon Diyos. And I would like you to listen very carefully, dahil kasi sa gagawin kong pagpapaliwanag, ngayon nyo maintindihan bakit talaga sila may ginagawa. Dahil kasi kaya sila may ginagawa, for your information, ngayon pa lang babanggitin ko na. Kaya sila may ginagawa dahil wala pa si Kristo. At para patunayan nilang naniniwala sila doon, they have to do it. Kaya sila kumukuha ng toro, tupa, nilalagay ang kamay. Paglagay nila na kanilang kamay, yung kanilang kasalanan lumilipat doon sa toro, lumilipat doon sa mga hayop, at yung hayop ay kumakatawan sa Panginoong Jesus na hindi pa dumarating. Pero bakit today, under the New Covenant, under the New Testament, gamitin ko yung term na yon, tayo ay naniniwala na lamang at ino-offer natin yon, at pagka naniniwala ka doon sa ginawa ni Kristo, yung ginawa niya ay nakikiisa ka. In which I'm about to explain sa bawat isa na nakikinig ngayon. Kaya nga ang pakiusap ko, listen very carefully, because sa gagawin kong paliwanag, doon mo maintindihan bakit ngayon meron kang simpleng gagawin pero naniniwala ka lahat ng ginawa ni Kristo noon ay nagiging iyo. Now, noong araw, nung sila'y naghahandog, katulad ng binanggit ko kanina, ay hindi pa talaga dumarating ang Panginoon. At kailangan nila itong gawin para sa ganun masabi nila, naniniwala sila. Kaya nga kinuha nila lahat ng gamit because they know the prophecy about the Lord Jesus, and yung kanilang ginagawa represents the Lord Jesus. Today tapos na, nangyari na, nawala na, matagal ng panahon na ang Panginoon Jesus ay namatay, ginawa niya yon, natupad lahat ng propesiya sa Kanya. Nilalagay mo na lang ang pananampalataya mo sa Kanya. So let's begin, mga minamahal na kapatid. Pag binasa po ninyo ang Romans 5, under the New Covenant, nasa New Covenant na tayo, Romans 5, mababasa natin ang sumusunod. Bibigay lang ako ng 3 talata patungkol dito, and then I will tell you what it represents. So Romans 5 verse 6, for when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Take note of that last word. Christ died for the ungodly. Romans 5:8. But God demonstrate His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Take note again ng last part. Christ died for us. At sa Romans 5:10, halos isa ang tema tungkol pag binabasa natin bandang huli. Sabi dito, for if when we were enemies, nung dati tayong kaaway, we were reconciled to God, sa pamamagitan through the death of His Son. Yan po yung aking gustong bigyan na emphasis. Ang mensahe na binasa natin ngayon, Romans 5 verse 6, Romans 5 verse 8, Romans 5 verse 10, ay nagsasabi, at isa ang tinutukoy nito. Ano ang tinutukoy nito? Ano mapapansin nyo? Na sinasabi diyan, Christ died for us. Namatay si Kristo para sa atin. At kung titignan po natin ang Biblia, katulad sa pinag-aralan natin noon, ito'y tumutukoy saan? Sa kanyang substitutionary work. The word substitutionary work ay ang ibig sabihin, ang paghalili, ang pagpapalit. Pinalitan ka, pinalitan tayo, na imbis tayo ang magdusa, siya nagdusa para sa atin. Or let me say this, imbis na tayo ang mamatay, si Kristo ang namatay para sa atin. Or let me say this again, ito yung pangalawa. Imbis na tayo ang maghirap, ako, kayo, maghirap, si Kristo naghirap para sa atin. Or siguro, sa terminology natin, para maintindihan nyo, imbis na tayo ang umupo sa electric chair because we were found guilty, tayo ay napatunayan nagkasala,
Hindi naman nating kasalanan, pero kasalanan ni Adan. At ang sinasabi ng Biblia, kayo, ako, tayong lahat ay makasalanan. At para maintindihan nyo lalo, ako, kayo, ang dapat umupo sa silya elektrika. Sa terminology lang natin, ang umupo sa electric chair is none other than the Lord Jesus. At dahil kasi ito ang ginawa ng Panginoon, naintindihan mo, naunawaan mo, at naniwala ka na nanampalataya na si Kristo namatay, si Kristo nagdusa, si Kristo ay binata niya ang lahat ng ating mga ginawa. At ano magiging resulta na ito sa iyo? You believe that, you accepted that. Nagre-resulta ito sa ating kaligtasan, salvation. Amen? And praise God. Dahil kasi yan ang maliwanag na itinuturo ng Biblia na ang dapat na maging parusa natin kinuha niya, na ang kamatayan natin kinuha niya, at sinampalatayanan mo, nilagay mo yung paniniwala sa ginawa ni Kristo, nagre-resulta ito ng kaligtasan for you and for me. Dumating yung time na naintindihan ko yon, tinanggap ko, bagamat hindi ako talaga yon, kundi si Kristo ang gumawa, at yung ginawa niya, tinanggap ko sa akin, naligtas ako. Na pag pumunta ka sa susunod na kapitulo, Romans 5 po yung binasa natin. But if you will go to Romans chapter 6, Romans 6, mababasa natin dito na hindi lamang si Kristo ang namatay. Hindi lang siya. And please take note, ito, kailangan ito ng pananampalataya, kailangan ito ng paniniwala, at nung pinaniwalaan mo to, kaya nga maganda ngayon sa bagong tipan. All you have to do is to believe the Word of God. So ngayon, sa Romans 6, pag binasa mo to, lumalabas na hindi lang si Kristo ang namatay. Alam mo, namatay si Kristo. Pero ang tinuturo ng Romans 6, hindi lamang siya ang namatay. Kung hindi si Kristo namatay, we died with Him. Kasama tayong namatay. Kasama ako, kasama kayo, kasama yung lahat ng maniniwala at mananampalataya. At ito'y kailangan talaga na lagyan mo ng pananampalataya, paniniwala, at talagang kung paano sinasabi ng Biblia, paniwala mo. Kaya mo mababasa, kita mo itong Romans 6, ha? Babasahin ko sa inyo, Romans 6, 1-2. Ano ang sinasabi? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Magpapatuloy pa ba akong magkakasala para ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dumaloy? Ano ang sagot? Tingnan niyo yung verse 2. Certainly not. Hindi na. Bakit? How shall we who died to sin live any longer in it? Paano tayong namatay sa kasalanan? Ang tanong natin ngayon ay ito. Kailan tayo namatay? Di ba ang namatay sa kasalanan, walang iba kundi si Kristo? On the cross, He died for sin. Bakit ngayon sinabi na tayo ay namatay sa kasalanan? Doon nga gusto ng Diyos ipaliwanag sa iyo na kung tatanggapin mo ang ginawa ni Kristo at isinama ka niya at paniniwalaan mo, then nagkakatotoo sa iyo. Kaya nga ang hamon dyan, bakit pa tayo magpapatuloy sa pagkakasala? Ano sabi ng Bible? Ikaw, ako, patay na sa pagkakasala. Isinasama tayo ng Diyos at yung ginawa ni Kristo kasama pala tayo. Basahin natin susunod na talata sa 5, verse 5. If we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Dito sinasabi, kung paanong isinama kanya saan? Sa kamatayan. Hindi ka, actually si Christ na namatay. Take note of that. Isinama kanya sa kanyang kamatayan. Ano ang sinasabi? Ay isinama ka din niya sa muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Praise God! Hindi ka lang niya isinama sa kamatayan, isinama ka din sa pagkabuhay. And I like that. At kung ito iyong tatanggapin, paniniwalaan, bagamat sa totoo lang, hindi pa tayo buhay during the time that Christ died. Pero isinama ka niya. At kung aangkinin mo yon, katulad ng ginawa sa Old Testament, may ginawa sila dahil hindi pa dumarating, nagpapatotoo na sila may paniniwala. Tayo ngayon, nangyari na, kung ilalagay mo yung paniniwala mo, pananampalataya mo sa nangyari noon, yon ay parang ginawa mo na rin. Let me read yung Romans chapter 6, verse 6. Knowing this, that our old man was crucified, lumang tao, kung sino ka, crucified now with Him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Dito sinasabi,
ang ating lumang pagkatao. Kung anong ugali meron ka, yung pagkatao meron ka. Napako na daw kasama ni Kristo. So meaning, yun ay ipinako. Isinama tayo ni Kristo. At bakit tayo isinama ni Kristo? Kung paniniwalaan mo ito, doon mo mararanasan yung tinatawag na pagtatagumpay laban sa sarili mo na nag-aakay sa iyo sa pagkakasala. At bakit daw tayo isinama sa kanyang kamatayan? Para mapawalang bisa kapangyarihan ng kasalanan. That's one. Number two, para hindi na tayo alipin ng kasalanan. Wow! Praise God! Can you imagine na hindi pa tayo nabubuhay nung panahong nabubuhay si Kristo, pero kaya pala siya namatay, hindi para sa Kanya, para sa atin. Ngayon, paano ito magkakaroon ng pakinabang sa iyo? Pag isinama mo sarili mo ayon sa sinabi niya, nung mamatay siya, namatay ka, aangkinin mo yon, paniniwalaan mo yon. Ang mga dalawang bagay na binanggit niya dito sa huling talata, para mapawalang bisa ang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Ano yung pangalawa? Para hindi ka na alipin ng kasalanan. Meaning, ito mga talata na to ay nagsasabing, ito pa yung sinasabi, if you can believe this, please believe. When He died, we died with Him. Sinasabi yan ng Bible. At bakit isusulat yan ng Lord kung yan hindi totoo? Kaya nga ngayon ito'y sinulat, ang kailangan nito ngayon sa iyo ay pananampalataya, paniniwala. Una, malaman mo kung ano ginawa niya. Pangalawa, paniwalaan mo, tanggapin mo. At pag tinanggap mo, malaking kapakinabangan para sa buhay mo bilang mananampalataya. Ngayon mo maintindihan ba sinabi ng Bible, ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. So, yun ang sinabi ng Bible. Nung siya'y mamatay, namatay kang kasama niya. Tungkol yon sa lumang katauhan. Amen? Nung siya'y nabuhay, you rose with Him. Nung siya'y nabuhay, kasama tayong nabuhay. Ano naman yung nabuhay na yon? Ang nabuhay na yon ay yung dating patay na binuhay niya at patungkol sa bagong buhay na meron ka dahil sa Kanya. And please take note, lahat ito ay may kahulugan. Lahat ng ito ay may saysay. At nakakaroon ito ng saysay kapag inilagay mo sarili mo sa ginawa niya at sinampalatayanan mo. Ang tawag dito, nung siya'y mamatay, namatay ka. Ang tawag dito, yung siya'y nabuhay ka. Ang tawag dito, identification. Isinasama ka niya. Kanina, substitution. Ikaw ang dapat mamatay, ikaw ang dapat maghirap, hindi natin kaya yon. Kinuha niya. Namatay siya para sa atin. Naghirap siya para sa atin. Ang tawag doon, substitutionary work. Romans 5, yun yung nabasa natin kanina. Ngayon, pagpunta natin sa Romans chapter 6, hindi lamang siya namatay, kundi isinama tayong namatay, at hindi lamang siya namatay, nabuhay siya, isinama tayo dito. Ang tawag ay identification. Ikaw ngayon ay sinama niya doon sa kanyang kamatayan, at pag ito'y naintindihan mo, naunawaan mo, at pagkatapos tinanggap mo, ito ang nagre-resulta ng tinatawag natin makapangyarihang buhay. Amen? Hindi lamang yan, kundi lamang powerful life, dito ngayon magpapasimula sa iyo ang tinatawag nating, sabihin natin, victory. That's the reason why the Bible declared, praise God, for the victory na binigay niya sa atin. Victory saan, Pastor? Kung ito'y papaniwala mo, take note. Yun ay ginawa niya, pero isinama ka. Nung mamatay siya, isinama ka. Nung mabuhay siya, isinama ka. Amen? So lahat-lahat nung nangyari sa kanya, isinama ka. Kaya ngayon, etong victory na binabanggit ko, meron kang victory over sin. Kaya pala, yung kasalanan, wala nang kapangyarihan sa iyo. Yung kasalanan ay hindi ka naaalipinin dahil kasi isinama ka ni Kristo para magtagumpay ka doon. Victory over what? Over self, sarili. Amen? Victory over Satan. And victory over death. So madalit sabi, makikita mo na merong ginawa ang Panginoon sa Kristo. Ano ginawa niya? Ulitin ko ha. Ang ginawa ni Kristo ay substitution and identification. Substitution mababasa mo sa Romans 5. Identification mababasa mo sa Romans 6. Substitution, pinalitan ka. Identification, isinama ka. Let me repeat that. Substitution, pinalitan ka. Ikaw ang dapat mag-suffer. Pinalitan ka. Siya nag-suffer. Pero yung identification, isinama ka niya.
Para sa ganon, magkaroon ito ng kapangyarihan sa buhay mo dahil kasi kailangan mamatay ka, hindi kanya pinatay dito, isinama kanya sa kanyang kamatayan at siya ang namatay. Pero kung aangkinin mo yung ginawa niya, substitution, identification, ano magiging resulta natin sa iyo? Substitution, therefore salvation. Identification, victory. At dahilan sa dalawang ginawa ito ng Panginoon, dito ngayon na-establish ang iyong position in Christ. Take note, hindi mo ginawa. Ginawa niya para sa iyo. Namatay siya para sa iyo. Nabuhay siya para sa iyo. Hinarap niya ang kasalanan, hinarap niya even si Satanas para sa iyo. Lahat-lahat ang ginawa ni Kristo kung aangkinin mo, paniniwalaan mo. Siyempre, kailangan alam mo, pagkatapos pananampalatayanan mo, at aangkinin mo, yang ngayon ang position mo, kalagayan mo before God. Na hindi na mababago, yung position na hindi na mababago, yung position na yan hindi na mapapalitan, final na yan, kapatid. Take note. Kaya ngayon tayong nanampalataya kay Kristo, bakit natin sinasabing blessed tayo? Because that's what Jesus did. Mula sa sumpa ay kinuha niya ang sumpa, naging sumpa para tayo maging blessed. Kaya pala siya naging weak para tayo maging strong. Final yan. That's the reason why the Bible declared you're blessed. Because siya ay una sa lahat naging curse. Pagkatapos siya maging curse, ang blessing ay isinama kanya para maging atin. Pagkatapos ngayon, bakit natin dinedeclare tayo strong? Because He became weak para yung strength ng God sumakanya. At ngayon, yun ang suma sa atin. Ang kailangan mo lang ngayon, mula sa oras na to, bago tayo magpatuloy, is none other than makita mo ang nakikita ng Diyos. Ma-open ang mata mo. At paniwalaan mo to. Dahil kasi, sa totoo lang, yung mga nababasa natin parang imposible, mahirap, na nung mamatay siya, namatay ako, well, I pray to God that God will open your eyes at pag nabuksan ang mata mo, ang makikita mo this time, hindi siya ang namatay, kundi ikaw na ang namatay. At magpapasalamat ka sa Kanya at tataas mo kamay mo at sasabihin mo, Lord, salamat. You're wonderful. Very amazing. Yung ginawa mo, kung akin palang malalaman, akin palang paniniwalaan, at akin tatanggapin, yung mga mabubuting resulta ng mga ginawa mo ay sa akin. Ngayon, ang tanong natin ngayon, pinakita ko sa iyo substitutionary, Romans 5. Pinakita ko identification, Romans 6. Ang tanong natin ngayon, ano kasunod? May ginawa siya, totoo yun, at kung papaniwalaan mo to, God bless you. Aangkinin mo to, God bless you. Amen? Romans 6, may ginawa siya, God bless you. At Romans 6, paniniwala mo, God bless you. Ang tanong natin ngayon, ano ang kasunod? Dito ngayon pumapasok yung binanggit ko kanina, although binanggit ko Romans 12, na nire-request na i-present mo, pero before that, meron. Basahin po natin Romans 6, verse 12 to verse 14. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust. And do not present your members as instrument of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instrument of righteousness to God. For sin shall not have dominion over you, for you're not under law, but under grace. Sa mga talata na binasa natin, 12, 13, and 14, inuutusan ka, pinagsasabihan ka ng sumusunod. At kaya ko to sasabihin sa iyo, inuutusan ka at pinapakiusapan ka o pinagsasabihan ka na gawin. Dahil kasi nga, yung Romans 5, may ginawa siya, Romans 6, may ginawa siya, alinsunod sa ginawa niya sa Romans 5 at itong Romans 6, kaya mo na itong gawin. Take note of that. Okay, anong unang inuutos niya? Do not let sin reign in your mortal bodies. Huwag mong paintulutan na kasalanan na maghari sa iyong katawang lupa. 1. Number 2, that you should obey it in its lust. Tagalog, na huwag mong sundin ito alinsunod sa kanyang nais. Dahil may pagnanais pa rin yan. Huwag mo na itong sundin. You can now say no. Number 3, ano sabi dito? And do not present your members as instrument of unrighteousness to sin. Huwag mong iharap ang iyong miyembro bilang instrumento ng kasamaan sa kasalanan. It is referring to what?
So, new life na binigay ng God sa iyo, wag mo tong ihaharap, wag mo tong ipapasailalim na muling maging alipin ng kasalanan. Number 4, but present yourselves to God as being alive from the dead. Kundi ipresenta mo ang iyong sarili sa Diyos bilang buhay na nagmula sa kamatayan. Now, and I will be telling you, you can do that. Pag ginawa mo yan, mamaya magugulat ka, hinihingi lang ng Lord na ipresenta mo. Because the very moment na ipinipresenta mo ang sarili mo kay Lord, yan ang tinatawag na sanctification, yan ang tinatawag na holiness, yan ang tinatawag na righteousness. And so, hindi katulad nung araw, parang ang concept mo, pag iniharap mo kay Lord, kailangan ito ay malinis, walang kasalanan. No. You present the new life na binigay niya sa iyo, at pag ipiniresinta mo to, hinihingi niya, ipiniresinta mo to, yun ang magiging iyong kabanalan, ang iyong katuwiran, righteousness, at lahat-lahat. Kauliulian, sinasabi dito, and your members, instrument of righteousness to God. Ano sa Tagalog? At iyong mga sangkap bilang instrumento sa katuwiran sa Diyos. Ito po yung 5. Makikita nyo. Saan natin nabasa? Verse 12, verse 13, and verse 14. Pansinin po ninyo ang verse 12, yung unang-una. Nais kong itingin nyo mata nyo diyan. Nagpasimula ang salitang ito ng ano? Therefore. At pag ginagamit natin ng therefore, ano ang ibig sabihin ng therefore? Parang conclusion. Pag ginamit ko ang salitang conclusion, ibig sabihin, ito yung wakas, ito yung katapusan, ito yung pagtatapos. Na ang ibig sabihin, take note, binasa natin Romans 6:12, ibig sabihin, conclusion ito ng ano? Conclusion ito ng Romans 5, substitutionary work, at identification work na mababasa sa Romans 6, 1-10. Ito yung binanggit ito. Conclusion. Anong conclusion ngayon, Pastor? Pagkatapos kumaintindihan ng Romans 5, substitutionary work, pinalitan niya ako. Identification work, isinama ako. Anong conclusion? We can now present ourselves to God. Pwede mo nang i-present ang iyong sarili sa Diyos. Actually, parang mahirap kung ipe-present mo something na parang hindi mo kaya, pero dahil kasi may ginawa siya, Romans 5, amen, at may ginawa siya, Romans 6, isinama ka para maging iyo. Take note, yung mga ginawa mo noon sa Romans 5, binayaran niya, inalis ka niya, pinalitan ka niya, substitutionary work. Dapat mong bayaran siya, nagbayad. Pero pagdating sa Romans 6, isinama ka niya para pwede mong angkinin. At dahil kasi isinama ka niya, may ginawa siya, isinama ka, na para na doon ikaw ay kasamang nag-offer. That way, pansinin mo, na i-present mo. Kaya mo nang i-present ang sarili mo kay God. Kung hindi ka niya isinama, hindi mo kaya i-present. Kung hindi niya binayaran, hindi mo kaya i-present. Ang alin ng new life. Hindi old life ang pinapresent. Babalik ako dyan mamaya. Ang ipinapresent mo, yung bagong buhay na ibinigay niya at kaya mo kayang i-present dahil kasi isinama ka niya. Ano yung substitutionary work? Pinalitan ka niya. Ano yung identification work? Isinama ka niya. Now, nais kong bigyan niyo ng pansin, ang salitang present na ngayon ang hinihingi sa atin under the new covenant ay 5 beses na inulit. And you would be surprised to find this out. 2 beses ginamit ang salitang present sa Romans 6:13. Hinighlight ko na ho, nilagyan ko ng highlight na yellow, and do not present your members as instrument of unrighteousness to sin, but present yourself. 2 beses sa verse 13. You will discover sa verse 16 ay 1 beses ginamit. So, hinighlight din po na. Do you not know that to whom you present? At pagkatapos muli po, sa verse 19, 2 beses ulit na ginamit. I speak in human terms because of the weakness of your flesh, for just as you present. Which means, ang salitang present, ito ang hina-highlight. Kaya nga, binabanggit ko sa inyo, hindi lamang nauna doon sa Romans 12 na present mo, bodies mo, but dito sa Romans 6, inuutusan tayo, ako, kayo, na ipresenta. At may magandang dulot ito sa atin. Katulad nga na pinakita ko sa inyo kanina, nung araw,
Kailangan nilang gawin ng step 1, step 2, step 3, step 4 para ma-consecrate. Bakit nila ginawa ito? Naniniwala sila na ang ginagawa nila ay patungkol sa darating na Kristo. They have to do it if they really believe doon sa prophecy about the coming Christ. Today, dumating na si Kristo. At dahil dumating na siya, namatay na siya noon pa, many years ago, nilalagay mo ngayon ang sarili mo sa Kanya at pagkatapos naniniwala ka na yung pagpe-present mo ng buhay mo sa Kanya, yung ginagawa nila sa Old Testament ay nangyari sa atin. Because you put your faith in Christ. Now, the word present, ulitin po natin mga kapatid, itong salitang present, ang ibig sabihin nito, nangangahulugan, that I must now regard all my members, ears, hands, mouth, tongue, feet, as belonging completely to Him. Bakit? Bakit ko ba ipe-present sa Kanya? Ang lahat-lahat na aking kamay, bibig, paa, ay talagang kanyang-kanya. Well, number one reason, dahil kasi you were bought with a price. 1 Corinthians 6:20, for you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God. Nabili ho tayo. At napakahalaga, napakalaki ng presyo ng pagkakabili sa atin. At ang pinambili sa atin ay mismong buhay ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa, because I am His by creation and redemption. Ikaw, ako, ay Kanya because of creation at dahil sa pagtubos na ginawa. At mula sa araw na ito, mga kapatid, since I belong to Him, hindi ko dapat ipagamit pala ang anumang bahagi ng aking katawan sa kasalanan, kundi kay Lord lang. At going back sa presenting, please notice, ito ay isang mahalaga. Ngayon, naintindihan natin na ipe-present ko pala ang katawan ko ngayon. Pag piniresent ko ang katawan ko, piniresent ko yung buhay ko. Kay Lord, hindi katulad noon, ulitin ko, meron silang dapat gawin. Step 1, 2, 3, 4. Dahil kasi wala pa si Kristo. At pag ginawa nila yon, it proves na talagang naniniwala sila sa pinapagawa ng Lord. Naniniwala silang may darating na Kristo. Tayo, tapos na kasi, naniwala ka lang sa ginawa ni Kristo at yun ang representation talaga ng lahat ng pinapagawa ng Lord noon. You simply believe. Siyempre, bago ka maniwala, dapat naintindihan mo. Kaya ipinapaliwanag natin sa atin ngayon. Ito. At dahil kasi nilagay mo yung pananampalataya mo as if ginawa mo yung pinapagawa ng Lord noon. By faith, you believe. Kaya ngayon, naintindihan natin at pagkatapos nating maintindihan, nanampalataya tayo at may milagrong ginagawa ang Lord na lumalabas na nagawa mo ang lahat ng iyon. Now, gusto kong sabihin sa inyo, ang pagpe-present kay Lord ay walang iba kundi it is not the old man that is required to be presented to God. Hindi po yun. Kung hindi old man, hindi yung lumang katao ang ipine-present. Ano ang ipine-present? I would like you to read this. Dahil kasi, una sa lahat, yung lumang katauhan natin, palpak yan before God. Meron niyang kasalanan, may dungis yan, may kapalpakan yan. So, hindi yan ang pine-present natin. So, ano ang pine-present natin? Para maintindihan natin, basahin muna natin itong Romans 6:13. Ang sabi dito, and do not present your members as instrument of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead. Let me highlight that word. But present yourselves to God as being alive from the dead. Ano ito? Saan ba ito tumutukoy? Ano ba ang dating patay sa atin na nabuhay nung tayo nakakilala sa Kanya? For your information, ito yung spirit mo noon na patay, na nabuhay. Amen? Saan natin ito mababasa? Ephesians 2:1, and you He made alive who were dead in trespasses and sins. Dati tayong mga patay. Anong patay? Yung spirit mo patay. Dati kang walang ugnayan kay Lord because meron kang dead spirit. God is a spirit at ang mag-worship sa Kanya must worship Him in spirit. So dating patay, pero ngayon buhay na.
Wala kang interest kay God. Bakit? Dead spirit ka noon. So before you came to know the Lord, yung spirit na meron ka ay patay. At yun ang binuhay ng Diyos nung ma-born again ka. Kaya nung ma-born again ka, nabuhay yung spirit mo sa loob, nagkaroon ka ng interest kay Lord, nagkaroon ka ng pananambahan kay Lord, nagkaroon ka ng interest kay Lord. Why? Because yung dead spirit is now alive. Sa makatuwid, ang hinihinging ipresenta mo kay Lord, hindi yung old life na pangit, kundi yung new life na tinanggap mo, na binuhay niya, na ngayon na may interest kay God, ang hinire-request, hinihingi ng God na ipresenta mo sa Kanya. Well, ang old life, ano gagawin ko sa old life? Well, kung ipepresent ito, ipepresent mo itong dead. You have to consider it dead. You have to deny the old life. Dahil kasi may sarili kang buhay na naghahari sa iyo noon. Ano ang sabi ng Bible? I-consider mo yang dead. Pagkatapos binigyan kanya ng bagong buhay, nung tumanggap ka kay Kristo, yan ang hinihingi ng Lord na ngayon ipresenta mo sa Kanya. Now listen please, and this is very important. I would like to tell you this, para sa oras na to maging maliwanag sa atin, anong nangyayari? The very moment you present yourselves to God, holy, as alive from the dead. Di ba? May spirit ka patay, tinanggap mo siya na buhay, tapos sabi niya, ipineresent mo yan kay God. Alam mo ba, na pagka pinepresent mo yan kay God, that becomes your consecration. That becomes your righteousness. That becomes your sanctification. So makatuwid, pag ibinigay ko pala yung new life, yun ang hinihingi niya. Amen. Hindi pala mabigat. Ang dating ngayon, pag hinihingi niya to, para bagang kailangan ko maging malinis, kailangan ko maging maayos, kailangan pala na wala na akong ginagawang kasalanan. No, please. Listen. Hinihingi niya na ipresenta mo yung iyong new life sa Kanya. At ano sinasabi ko ngayon? Yung pala yung pagtatalaga mo, consecration mo. Yung pala yung righteousness mo. Yung pala yung sanctification mo. Sa makatuwid, ang ibinibigay ko sa Diyos ay yung ibinigay din niya sa akin na gusto niyang ipresent ko at nagiging kabanalan ko, nagiging righteousness ko, at nagiging consecration ko. And please take note. Gusto ko lang linawin para maging maliwanag ito sa inyo. Ang pagiging matuwid, ang pagiging pagtatalaga, ang pagiging katuwiran. Amen? Hindi yung tinatawag na bago mo i-present ang life mo ay kailangan mo maging good, at higit sa lahat, kailangan tanggalin mo lahat ng karumihan na nasa loob sa buhay mo? No. Amen. Because yung ibinigay sa iyo, na hinihinging ibigay mo sa Kanya, ay siya din ang nagbigay sa iyo. Hinihingi lang niya na i-recognize mo mula sa araw na to, na i-present mo to kay God. Hindi yan galing sa iyo. It's not a product of any work na ginagawa mo. It's a product na ginawa ni Kristo, na tinanggap mo, na pinaniwalaan mo, na sinampalatayanan mo. So meaning, mga kapatid, there's something na kaya ko ito'y tinuro para maintindihan mo. Dahil kasi ang iba baka isipin, kailangan pala maging matuwid muna ako bago ako mag-present ng aking sarili. No, it was given to you by the Lord. You just have to present it to Him. Kailangan lang maintindihan mo yung hinihingi niya sa iyo. Kailangan lang maunawa mo anong ginawa niya sa iyo. Kaya tayo nagpasimula kanina sa substitutionary work. Dapat tayo ang mahirapan, pero siya ang tumanggap ng hirap. Pero ang maganda, isinama kanya, nung siya'y mamatay, isinama kanyang namatay. So anong lesson ang dapat nating maintindihan today? And take note of this. Because of what Jesus has done and provided through substitution and identification, pwede mo nang i-present ang sarili mo kay God. Dami niyang ginawa, di po ba? Substitution, pinalitan kanya. Identification, isinama kanya. At dahil sa ginawa niya, ay pwede mo nang ipresenta ngayon ang buhay mo kay God. Praise God. Pangalawa, what I present to God is not my old life. Katulad ng binanggit ko kanina. Hindi yung lumang katauhan mo. But the new life I received when I rose with Him. Ang aking ipinipresenta sa Diyos
Eh hindi yung dati kong katauhan na talagang masama, may kalokohan, pwedeng mabuti pero may kasamaan. Hindi yun ang hinihingi. Hindi yun ang pine-present. Ang pine-present mo ay the very moment you accepted the Lord, He gave you new life, ang pine-present mo yung new life na ibinigay niya sa iyo. Hallelujah. When I present myself to God, I am made holy, sanctified, consecrated before God. Kapag ipiniresinta mo yung ibinigay din niya sa iyong new life, amen, doon ka nagiging banal, doon ka nagiging righteous, at doon ka itinatalaga. Katapos-tapusan, mga minamahal na kapatid, please listen to this. Papakita ko ulit sa inyo yung diagram na pinakita ko sa inyo kanina. Nahati ang ating panahon sa Old Testament sa New Testament. Nasa gitna si Kristo, ang ating Panginoon. Kaya pala nila ginagawa yung step 1, step 2, step 3, step 4. Dahil kasi hindi pa pinapanganak ang Panginoon Jesus. At kailangan nila talagang gawin ito. They have to do it to prove that they believe. Today, ang ginagawa natin, dahil dumating na ang Panginoon Kristo na buhay, namatay, ang kailangan ko na lang manampalataya at manampalataya saan? Sa kanyang ginawa. So, all you have to do is to believe what He did, what He provides, and accept it. Pag ginawa mo ito, mga kapatid, ito ang tinatawag na consecration under the new covenant. Kaya pala noon, kailangan nilang gawin dahil hindi pa dumarating. Ngayon, ano kailangan kong gawin? Paniwalaan na yung ginawa nila, kumakatawan sa Panginoon Jesucristo, at pag naniwala ako sa kanyang substitutionary work, pinalitan niya ako, naniwala ako doon, naintindihan ko at naniwala ako. At doon sa identification, naintindihan ko at naniwala ako. Then, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, we are consecrated before the Lord. May God bless itong ating natutunan ngayon. I pray to God today, huwag ka matakot, huwag ka mag-alala. All you have to do is to present what He has also given you. Siya nagbigay ng bagong buhay sa iyo, present mo kay God. Hindi mo kayang ibuhay yan. But when you commit it to God, when you present it to God, siya ang kumikilos, siya ang gumagawa. Para sa ganon, today, at sa darating na araw, you enjoy this Christian life. Amen. Pwede ko ba kayong imbitahan? Tumayo tayo lahat kung saan kayo nandoon ngayon. At kung kinakausap pa ni Lord na i-present yung iyong new life kay God, present it to the Lord. And pag piniresent mo to today, the very day, the very moment na i-present mo yan, you are considered holy, you're considered sanctified, you are accepted by the Lord as righteous. Hindi mo na kailangan tanggalin yung mga kasalanan, siya tatanggal niyan. Huwag ka mag-alala. He will do that for you. At naniniwala ako, pag nanampalataya ka, ililid ka niya, dadaling ka niya sa buhay na may kabanalan, buhay na may katuwiran. Shall we all pray? Manalangin po tayo, lumapit tayo sa ating Diyos. Ama namin sa langit, we're so thankful for this wonderful day na binigay mo sa amin, kung saan, Lord, namin naintindihan ang ibig sabihin ng iyo pong nire-request sa amin na i-present namin ang aming body as a living sacrifice to you. Salamat, Lord, na noong araw, they have to do step 1, 2, 3, and 4. At pag ginawa nila yung Lord, doon lamang talaga sila katanggap-tanggap sa iyo. Today, Lord, dahil dumating ka na, ilang libong taon na nakakaraan, ang kailangan lang pala naming malaman, yung ginawa mo, na kami ay pinalitan mo, substitutionary work. At pagkatapos nito, Lord, ay may ginawa ka pa sa amin, identification, na nung namatay ka, isinama mo kami. Nung maintindihan namin to, Lord, at nanampalataya kami, nag-produce ito sa amin ng victory. And Father, thank you. You're so wonderful. Napakaganda ng ginawa mo sa amin. At ngayon, Lord, aming ino-offer sa iyo muli. Ipine-present sa iyo ang aming mga buhay na tinanggap namin mula sa iyo. Naniniwala kami, Lord, dahilan sa mga mabubuting kaalamang ito, na mga katuruan ito, mararanasan namin mula sa araw na ito ang buhay na
ng pagtatagumpay. Binabalik namin ang pasasalamat, papuri sa iyo. Salamat po ng maraming marami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli mga kapatid, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. May the Lord continue to bless you and may the Lord help you sa journey ng ating buhay na to. At salamat po sa inyo sa patuloy na pakikinig. At kung kayo po may katanungan, pwede po ninyo akong tawagan dito po sa church at para masagot ko kayo. And again, salamat po sa inyong pag-iikapu, sa inyong mga kaloob, and may God continue to bless us all. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, Pastor Efren, for the word na nirelease niyo po sa amin. I firmly believe po na we are good ground. At whatever man po that the sower has sown, it will bear much, much, much fruit. And mga kapatid, kagaya po ng ating ginagawa every Sunday, baka po nakakalimutan nyo na today po is the last Sunday po ng June. And since it's last Sunday po ng June, ayoko pong palagpasin ito pong araw na to na hindi po tayo kumakanta. Huwag nyo na po akong pakantahin. Meron pong tutugtog ng happy birthday sa lahat po ng mga nagdiwang po ng kanilang kaarawan for the month of June and even po yung mga nagdiwang po ng kanilang anniversaries. Mga kapatid, bago po namin ipakita yung pong mga inyong poging and magagandang mga mukha, I would like to pray for you po. Church, pwede po ba extend nyo po yung hand nyo sa screen as we release po yung blessing po para sa kanila. Father God, we pray po for every June celebrant and even po yung nag-celebrate po ng anniversary nila for the month of June. Lord, may your favor flow in their lives and maranasan po nila that surely goodness and mercy are following them all the days of their lives, na hindi po sila yung naghahanap ng blessing, kundi po yung blessing mo. Sabi po sa word nyo that goodness and mercy is the one following them wherever they go. And likewise po Lord, I declare that they will experience your mighty working power in their lives. Katulad po ng sabi sa Ephesians 3:20, na Lord, ikaw po na nag-work sa kanila, they will experience na you are fulfilling their greatest requests, their most impossible dream, Lord, even po yung kanilang vision po sa life nila, the greatest imagination, the wildest imagination. Father God, may all the desires of their heart be fulfilled in your perfect time. Lord, sabi niyo po sa word niyo, you make all things beautiful in His time. Jesus, thank you for I know that you hold their future in your hands. Thank you po for I am also so sure na Lord, in your perfect time, mararanasan po nila the fulfillment of every desire, of every prophecy, of every calling in their lives. Bless them. May your favor be with them. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. God bless them po, church, to everyone po na nagpapadala ng kanilang tithes. Kagaya po ng sabi po sa Malakay 3:10, the Lord will open windows of heaven for you. That as you acknowledge po si Lord na siya po yung inyong boss, siya po yung inyong financer, mararanasan niyo po na hindi po kayo nagkukulang. Church, may the Lord's blessing be upon you. May the Lord's favor be upon you. And don't forget po, Psalm 91, no plague shall come near your dwelling because the Lord is with you. You are safe from COVID-19. You are safe from all harm because Jesus, the Lord, the God of heaven and earth, is with you. God bless you po, church. We hope to see you again next week. We hope to see you po again sa mga discipleship, sa mga fellowship, sa mga kita-kita, mga Zoom meetings, mga online Bible studies. See you po. We love you and we miss you. God bless you, church.
longer lives. He took my sin, He buried it. No longer I who lives, but Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see